ngayong araw ay magbubunot tayo ng palay. Kaya naman alas 4 pa lang ng madaling araw. Nimulan ko na ang pag-asikaso ng baon at almusal ng mga mag-aaral. Pakahirap ang pagbangon lagi ng maaga. Pero no choice tayo dahil ito ang tungkulin ng isang nanay. Itlog at corn beef naman ang lulutuin natin ngayon. Iniiwasan ko kasi ang pagbili ng mga hotdog mga nanay. Syempre kailangan nating mag-isip ng mas healthy na pagkain para sa mga bata. Pansin ko lang napakahilig nila sa itlog. Kaya lang napakahirap mag-isip ng lulutuin na may itlog. Lalo pa at napakahina natin tungkol sa pagluluto. Kaya kung minsan pinapaubaya ko kay Joy ang pagluluto ng mga ulam at habang nagluluto ginising ko na nga si Sian para naman makapag-ayos ng maaga at hindi malit sa eskwelahan. Ito naman ang ganap pagkatapos makaalis sa mga kasama ko sa bahay. Nagligpit at naghugas na rin ako ng pinagkainan para kapag dumating na mamaya si Manang wala na akong gagawin. Si Manang kasi ang kasama kong magbubunot ng punla. Maya maya nga ay nandito na siya mga nanay. Nauna na nga siya dito dahil magpapakain pa ako ng baboy. May ginatagalan din ang pag-aasikaso ko sa mga baboy mga nanay. Dahil syempre magpapakain, magpapaligo at maglilinis sa kulungan nila. Kaya naman nang dumating ako sa pagbubunutan natin, nakarami na si Manang dahil wala sila tatay at kami lang dalawa. Sa atin na rin lahat pati ang pagtatali. Kung sa bagay, nasanay na tayo sa ganitong trabaho dahil ito ang hanap buhay natin dati. Sa ganitong mga trabaho natin pinalaki ang ating mga anak mula pa sa pagkabata. Namulat na ako sa ganitong mga trabaho. Kaya naman kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, kasloob nating hinarap ang pagpapamilya na ang tanging alam lang ay mga trabahong bukid. Pero kahit ganito ang buhay, kinakaya naman sa awa ng Diyos. Sipag at syaga na lang talaga ang puhunan para mabuhay. Dahil alas 9 na ng umaga, ginutom tayo mga nanay dahil hindi ako nag-almusal. Kaya eto, kinuha ko ng merienda natin. At habang nagmimerienda, kapag pahinga na rin tayo. May napansin ba kayo sa mga suot namin mga nanay? Parehas pala kaming naka-black, magkasama kaming maghapon pero ngayon ko lang din napansin habang bino-voice over ang video. At sa mga hindi pa nakakaalam, magkapatid pala kami. 3 pala kaming nakapag-asawa dito sa Nagtipulan. Si Manong Lito ang pangatlo, ang papa ni Boss Mark mga nanay. Ito palang si Manang, nasa iisang sitio kami pero bihira lang kami magkita dahil parehas naman kaming laging busy. Kaya sa ganitong paraan na lang kami nagbabanding at sa tuwing magkasama kami ng ganito, naaalala namin ang aming mga kabataan. Pagkatapos ko namang magmerienda, isinilong ko naman ang mga punla para hindi malalanta. Sumilip na kasi ang araw mga nanay. Tuloy ulit tayo sa pagbubunot. Napakadali naman ng oras, hindi ko namalayan alas 11 na pala mga nanay. Kaya naman pinatigil ko na si Manang. At eto, isisilong na natin ang manghuli nating nabunot. Nakapagluto naman na ako ng kanin kanina. Ulam na lang ang hindi pa. Kung sa bagay, madali lang namang lutuin ang sinigang na bangus. O, diba? Kakain na tayo mga nanay. Hindi ko na nga nagawang magpalit ng pantalon. Di bale na dahil mamaya lang. Pagkatapos nating magpahinga, babalik din naman tayo sa pagbubunot.
Tapos na palang pagbubunot namin dito at nakauwi na rin si Manang. Ito na nga pala ang mga punla na itatanim natin bukas. Hindi pala namin binunot lahat dahil ang bilin ni tatay kaninang umaga. Huwag naming bunutin lahat dahil baka daw sumobra. Di bale daw na magbubunot kami kapag kinulang kesa sa mabunot na hindi naman matatanim. Kaya pala ako bumalik dito para siguraduhin hindi makakawala ang kalabaw natin. Mahirap na baka makawala at makapanira lalo pa at malapit dito sa taniman nila ng patola. Naku, malalagot ako nito pag nagkataon. Mahirap pa namang pag-aalaga nito. Ito pala ay ang mga patola ni Manong Joseph. Napakabilis lumaki. Parang kailan lang nung nag-ayos tayo ng tubig. Maliliit pa ang mga ito pero ngayon nasa taas na sila. Kalipas lang siguro ng mga ilang linggo pa, mamumulaklak na rin sila. Ito pala ang isang pinagkakakitaan ni Manong Joseph. Grabe, bilib ako sa sipag at syaga ni Manong. Siya pala ay pinsan ni tatay. Pagkatapos kong maglibot sa taniman ni Manong, kinuha ko na nga din ang kalabaw para mailipat dito. Kailangan sigurado natin hindi makakawala ito. Matataas na pala ang mga damo dito. Sigurado mamaya lang ay busog na ang kalabaw natin. Ito na nga pagkatapos kong maiayos ang tali. May nakita naman akong puno at dito ko itinali mga nanay. Oh, selfie muna tayo bago umuwi. Pasensya na lang sa feelingerang nanay nyo. Wala kayong magagawa dahil dito tayo masaya. Alala ko naman ang isa pa nating alaga. Kaya dinaanan ko naman dito kung saan ko nilagay kanina. Wala kasi si Bryle kaya ako na lang ang nag-asikaso. Medyo maselan kasi sa pagbubuntis si Joy ngayon kaya hindi siya masyado nakakagalaw. Paano ba yan mga nanay? Dito ko na naman tinatapos ang ating mga kaganapan for today's video. Salamat na naman sa inyong panonood. Samahan niyo ulit kami bukas sa aming pagtatanim. Bye everyone!